Welcome to Donmar TV News Channel. Talagang naging tulad ng inaasahan ay talagang naging maaksyon at makulay itong huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC dito sa may CCP Complex. Actually, dito sa ating kinaroroonan sa may labas ng Cultural Center of the Philippines sa lungsod ng Pasay, parang piyesta Bombo Everly kasi napakaraming mga supporters ng iba't ibang kandidato yung nagtungo dito sa kasalukuyan. Pinakamaraming hakot ng supporters itong si Davao City Mayor Inday Sara Duterte, kahit pa kamakailan nga lang ay naghain na ito ng kanyang kandidatura para naman tumakbo ulit bilang alkalde ng lungsod. Sigaw ng mga supporters nito na nakasuot ng berde at puti, ituloy daw dapat ng presidential daughter ang pagtakbo sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ng Secretary General ng Duterte pa rin movement na si Nino Padilla. Tungkol dito sa partido at kami naniwala din na sasanib ito sa PRP. So kasi yung inasahan namin na yung magtakbo ng kanyang campaign, yung maging campaign manager niya, si Capsec Judy Basco, nanumpa na nung isang araw sa PRP. At nandun na rin yung isa sa mga talking heads natin, si Vivian Velez, ay nanumpa na rin sa PRP. So, yun yung mga sinyalis na tinitingnan ng mga supporters dito kay Inday Sara. Ayon nga sa mga supporters ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte ay inaasahan nila na tutungo dito sa may Harbor Garden tent sa may Sofitel compound ang naturang alkalde mamayang hapon para ituloy naman yung paghahain ng kanyang kandidatura para sa pagkapangulo ng bansa. Pero hindi pa malinaw iyan kung mayroong katotohanan yung mga speculations na ito, Bombo Dennis. Pero sa kabilang dako, nakaputi naman na mayroong halong asul at pink yung suot ng mga supporters ni Senator Laila de Lima na nagtungo rin dito kanina sa may Cultural Center of the Philippines. Bit-bit ang standee ng naturang senador na hanggang sa kasalukuyan ay nakakulong pa rin. Panawagan naman nila ang tunay na pagbabago sa pamahalaan kasunod na rin ng anilay 6 na taon ng paniniil sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Nagpahayag din ang grupo ng suporta para naman kay Vice President Leni Robredo na tatakbo naman sa pagkapangulo. Ang supporters ni de Lima ay binubuo ng iba't ibang sektor katulad na lamang ng sa Akadim at ng hashtag Babae Ako Movement. Samantala, nagmarcha rin mula rito sa may CCP Bay Terminal ang One UTAP Party List sa pangunguna naman ni na Ezekiel Longares na kanilang first nominee at Danilo Yumol kanila namang third nominee. Kasama din ang kanilang senatorial candidate na si Arya Lim para isulong ang boses naman ng transport sector kapag pala rin na manalo sila sa nalalapit na halalan. Kanina, dumaan din dito, Bombo Dennis, ang sa ating kinaroroonan si dating Vice President Noli De Castro na nagsabi nga na nilapitan daw siya ni Manila City Mayor Isko Moreno na sumanib sa kanilang senatorial slate. Sa mga sandaling ito, ilang prominenteng individual pa ang humabol sa huling araw ng COC filing. Katulad na lamang ni na Senator Kiko Pangilinan na magiging katandem naman ni Vice President Leni Robredo at si dating Department of Agriculture Secretary Manny Piñol na tatakbong senador, pati na rin si Senator Laila de Lima na ikinatawan lamang ng kanyang mga abogado. Tumuloy o hindi, in other words, tumakbo o hindi si Mayor Sara Duterte Carpio bilang Pangulo ng ating bansa at maging kandidato ng administrasyon or coalition, ay hindi naman ho ito magiging malaking problema na ng mga oposisyon o ng mga kandidatong naunang nagdeklara na sila ay nagka-intensyong tumakbo sa pangpanguluhan. Ang isa ho sa nakikita nating problema at nakikita kong maaaring maging problema ng administration party o ng administration, kasi ang administration po dapat merong malakas na kandidato na talagang kahit anong anggulo ay pwede nilang ilaban at walang pwedeng maging kahati or magiging sagabal sa magiging takbo at concentration ng isang official candidate ng administration. Sa ngayon po kasi ay pwedeng dalawa ang mangyari. Nandiyan ho kasi si Bongbong Marcos na hindi lang Marcos loyalist ang kanyang sinusuportahan. Kung di ako nagkakamali, umaasa rin siya sa administration na suporta at saka DDS, yung Duterte supporters. So, nandiyan na po yan. Ngayon, kung tatakbo po si Mayor Sara
na hanggang sa mga oras na ito, habang tayo nag-uusap, ngayon pong last day ng filing ng Certificate of Candidacy, October 8, tanghali dito sa Pilipinas, ay wala pang malinaw tungkol sa kanya. Kaya ang Marcos ay naghihintay. At tumuloy na nga ito. So tulungan o hindi ito ng gobyerno, tuloy na. Pero tulad na sinabi ko, umaasa ito sa suporta ng pamahalaan dahil ang paniniwala, public knowledge, kakampi or hindi naman nagkasira ang relasyon ng Marcos at Duterte administration. Katunayan, from day 1 hanggang ngayon ay inaman ho'y magkakampi, nagtutulungan. Maliban lang ho dun sa 2016 election na si Marcos hindi kinuha at ang ginamit at kinawang kandidato ng administrasyon ay si Alan Peter Cayetano. Pero mula noon sa ibang anggulo ng politika, talaga hong magkalyado, hindi naman ho sila nagsisiraan. So ang sa pantaha at paniniwala ng DDS at Marcos loyalists, magkasama sila in favor of Marcos. Pero pag tumakbo itong si Sara, yun ang magiging problema ng gobyerno at ng mga taga-suporta. Kung hindi naman ito tatakbo, meron pong ibang problema. Ano ang magiging problema? Pasintabi na sa mga Marcos, hindi 100% ng mga taga-suporta ng Duterte administration, DDS, at yung mismong makinarya ng administrasyon ay hindi naman pumapabor sa mga Marcos. Hindi man aaminin, pero yan po ay alam natin ang galawan. So, yan po ang dahilan kung bakit sinasabi ko na parang dead man na lang sa mga opposition candidate or independent candidate. Kasi sinasabi kong opposition or independent dahil ilan na ho itong kandidatong nasa labas ng gobyerno. Lacson, Moreno, Robredo, at Pacquiao. So, 4 na yan eh. Sila ho ay nakakonsentrate dun sa kung sino ang kanilang followers at supporters. Hindi sila umaasa sa suporta ng gobyerno dahil identify silang hindi kasama ng gobyerno sa pampanguluhan o sa labanang ito ng politika. Kaya hindi nila pinapansin yan. Ang alam nga nila nitong 4 na kandidatong ito sa labas ng administrasyon, pag tumakbo si Sara at hindi nag-giveaway si Marcos, ang laki ng problema ng administration. Mahahati or maaaring mahirapan. Although nandyan po yung DDS, hindi naman natin mababali yan. Talagang DDS yan mula day 1 hanggang sa uli. Nandyan din ang mga Marcos loyalists. Pero ang pinag-uusapan po natin ay presidential election. 63 million voters, more or less, ang malayang makakapili. Di ba? So may kanya-kanya hong mga followers, sympathizers, loyalists, at talagang supporter sila. Maaaring sa panahong ito, alam na alam natin, mas maingay, mas active sa social media at sa mga pagsasalita sa anumang anggulo ng malayang pamahayag ang DDS at Marcos loyalists. Kasi identify yan. Pag DDS administration, pagka Marcos loyalists, talagang kay Bongbong Marcos at mga Marcos. Pero yun hong silent majority. Yan ang maaaring panghugutan ng ibang kandidato. At yung iba pa hong maiingay din pero hindi kasama ng administration. Yan yung atin hong binabasa sa sitwasyon. Kaya sa panahong ito, walang nakakasiguro. At ang akin lang pong sinasabi, sana po ay irespeto nyo ang aking paniniwala. Pag tumuloy si Sara Duterte Carpio at si Marcos nandyan na, yan ang problema. Paano nila mapag-isa? At kung hindi mapag-isa, paano nila maipapanalo ang administration candidate? Ito yung tandaan nyo na issue. Ang Marcos loyalists at saka DDS, definitely hindi yan tutulong sa kahit na sinong kandidatong tagalabas. Hindi yan tutulong sa Lacson, Moreno, Robredo at Pacquiao. Talaga nakakonsentrate lang sila sa Duterte at Marcos. Di ba? Pero, hindi po sapat ang Duterte followers at Marcos followers na ipanalo ang presidential candidate. Kailangan meron silang ibang sektor na pagkukunan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, 63 million ang voters. At yung silent majority, hindi natin alam. Kaya nga silent eh. Marami po yan. So, pasintabi na po sa DDS at saka Marcos loyalists, yan ay nirerespeto natin ang kailang katapatan at organization.
Pero national election po ito, kahit sabihin natin Luzon, Visayas, Mindanao ay meron silang taga-suporta. Ganon din po yung oposisyon or yung ibang kandidato eh. Yan din ang sinasabi. Meron din silang sariling loyalists. Meron din silang sariling followers. Ganon totoo yun. Ganon talaga yun. Kaya ho, kung magiging 6 or 7 ang magiging kandidatong presidential, napakaganda po ng labang ito. Walang makapagsasabi kung sino mananalo. Pagka ho nagsabay-sabayan, yung 7 yan, lahat sila may kakayanan na followers. Followers na sinasabi ko, hindi kakayanan ng patakbo ng gobyerno, ibang issue yan. Kakayanan na mag-organisa, kakayanan kumuha ng suporta. Lahat sila meron yan. Kaya ho napakagandang laban. Di ba?